Hello mga kabakla! At dahil maganda nga ang panahon ngayong araw, gagawa ako ng kimchi. Ha? Anong connect? Ngayong buwan ng August ay pangalawang beses ko na nga pala itong gagawa ng kimchi. At since first time kong mai-experience yung malupit na winter ng Canada, ay maganda nga itong pampainit ng katawan, panggawa ng mga soup, ganyan. Alam nyo ba, na itong kimchi na to ay malaki ang naitulong sa akin nung mga panahon na ako ay halos 2 taong unemployed sa Iraq. Bukod sa paglilinis ng mga bahay, ng mga opisina, pagtitinda ng mga kung ano-ano, ng mga pork, ng mga bacon, ay gumagawa rin ako ng kimchi. At awa ng Diyos, pumatok naman siya. Ang kimchi nga pala ay parang adobo. Bawat household ay may kanya-kanyang bersyon. At syempre, meron din ako. Habang nanonood kayo ng paggawa ko ay kwentuhan rin muna tayo. Marami nga palang nagulat at na-stress, na-depress sa bagong balita na inilabas dito sa Canada about sa bagong rules. Ay, sino nga ba naman ang hindi nangarap makapag-Canada, diba? Pero ang masasabi ko lang, isa din ako sa nangarap na makapunta dito. Yung tipong naka-instill na sa utak ko na dito ako titira at makakapag-asawa ng afam at mamumuhay ng payak. Char. Pero yun nga, hindi laging madali sa umpisa. Malaking adjustment talaga ang gagawin mo sa lifestyle, environment, cost of living, weather, sa mga makakasalamuha mo, at sa rules. Anyway, dito nga pala ibinabad ko muna yung mga napaka-cabbage sa asin at pinuntirya ko yung pinakampuno tapos hayaan ko muna yung nakakababad sa asin hanggang sa maging rubbery na yung pinakamputi. Tapos, tsaka ko pupunuin ng tubig mamaya para lahat maluto sa asin. Dito ay ihahanda ko na yung paggawa sa lugaw na gawa sa rice flour. Isa ito sa pinaka-importante sa kimchi kasi ito yung magpapa-ferment sa kimchi natin. Since malang peras dito, pwede rin gumamit ng apple. Marami kaming apples dito pero mga crab apple, yung maliliit, since maasim yun, hindi nang gagamitin natin. Need lang naman natin to for additional pampalapot at tamis. Ay wow, editing skills. Char. Kapag naging thick na siya at medyo translucent, spell. Pwede nating ilagay yung sugar. Itong brown sugar na to pala na gamit ko ay hindi ganun katamis kaya okay lang kung maparami. Gravy yarn. Etong food processor na pala na to nabili ko is $8 lang sa mga thrift store to, sa mga second hand. Tapos lahat ng mga pampalasa ay blend ko na all together kasama ng apple. Tapos ilalagay ko na dito pati yung lugaw na ginawa natin. So ito na yung ating sauce na gagawin. Ito na yung pampalasa natin. Siguro isa sa mga tips ko siguro sa paggawa ng kimchi ay huwag tipirin sa mga spices. Lalo't nakakadagdag din ito sa health benefits ng kimchi. Hindi na nga pala ako bumili ng carrots kasi meron kami sa mini garden namin sa backyard. Kaya mamimitas tayo at pitasin na rin natin yung mga pwedeng pitasin na gulay. Nakapag-harvest na nga pala ako dito nung mga nakarang araw. In-upload ko na rin yun. Check nyo na lang po.
Dito nga pala kapag may nakita kang mga tinambak na sa labas ng bahay nila ng mga basura, pwede mong kunin kung mapapakinabangan mo pa. Nakapaglibot na ako dito isang beses at ang dami kong mga nakuha. In-upload ko na rin po yung video na yan. Check nyo na lang po. At eto na nga yung ating mga na-harvest na carrots. Atin ang hugasan at hiwain. Hindi ko na to binalatan. Niyad-yad ko na lang to ng kutsara. Yung parang saluya kung paano bubalatan. Ganon. At eto na sila lahat. Malilit lang sila kasi maliit lang yung space na pinagtaniman sa kanila kaya hindi sila yung super nag-grow. Alam nyo ba, nung nasa Kurdistan, Iraq ako, dalawang cities yung pinagdi-deliveran ko ng kimchi. Mga lokal or yung mga taong nakatira doon, mga Chinese, Koreans, Americans, at marami pang ibang lahi. Nagdi-deliver din ako sa mga military base, yun yung malaking kinikita ko. At yung ibang mga customers ko, may mga pwesto pa sa government, alam mo yon, pinipick up nila sa bahay. Tapos twice akong nag-travel sa kabilang city na 4 hours yung biyahe kasi uso nun yung mga kumakalat sa Facebook na mukbang ng mga Korean kaya most of them na-curious talaga at marami rin sa kanila yung mga repeaters na buyer. At since nasa Muslim na bansa, safe naman kainin yung kimchi kasi wala naman siyang pork meat. Kalimutan kong bumili ng ng leek at or onion leaves. Andun si nanay, oh. So, buti na lang meron kami ditong fresh. Andun siya, nagdidilig siya. So, Rico. Pa tayo ng fresh. So, meron na tayong fresh onion leaves. Actually, merong leek dun, no? May leeks dun si mother kasi naiya akong humingi. O, diba? Fresh na fresh ang ating kimchi. Dahil sobrang mahal dito sa Canada, laking tipid talaga kung may tanim ka. At privilege na lang kami na mayroon kaming mga backyard na pwedeng pagtaniman. Check ko na rin pala itong napa cabbage natin at napansin ko na rabery na yung pinakamputi kaya oras na para lagyan siya ng tubig para maluto na rin pati yung dahon niya, yung pinakang green parts. Tapos nilagay ko na rin yung the rest ng salt. Naka 1 kilong salt ako na naubos dito. Actually, matagal talaga ang proseso nito, lalo na kung maramihan ang gagawin mo. Ako nun sa Iraq, nasa 30 to 40 kg ng napa cabbage yung ginagawa ko. Inaabot talaga ako ng maghapon. Naglalagay nga pala ako ng sesame seeds sa kimchi ko at niro-roast ko pa siya kasi iba yung aromang hatid kapag niro-roast mo. Slightly brown lang natin siya. Huwag natin sunugin kasi baka naman mag-cause ng kapaitan sa mundo yung kimchi. Yan, pinatay ko na rin kasi nagiinit pa yung pan so naluluto pa rin siya. Ito na yung sauce natin. Naglagay ako dito ng alamang, ng patis, at ng nori. Well, since version ko to, naglalagay ako ng nori. Nakakadagdag flavor siya. Tapos chili powder. At since wala akong mahanap na chili flakes na walang buto, ito na lang yung ginamit ko, yung may buto, which is curry din naman siya. Tansya-tansya na lang at depende kasi yan sa taste mo. Nag-add pa rin pala ako dito ng sugar kasi itong muscovado na to hindi talaga siya matamis sobra at nilagay ko na rin yung ginawa natin na lugaw.
So, halu-haluin lang natin yan para mag-incorporate. Spell. Nakalimutan ko nga pala maglagay ng gochujang. So, naglagay ako ng gochujang ng siguro mga 3 spoon. So, chinek ko na yung napa-cabbage natin at ayan, ganyan dapat yung kanyang texture ba tawag doon? Ayan, yung parang super rubbery na siya, yung hindi magbe-break kapag pinisil mo. So, meaning, go na yan. So, yun na yun. Banlawan lang ng mabuti. Tapos, let's do the kimchi na. Kailangan bawat singit ng napa-cabbage ay malagyan ng sauce para manuot yung lasa. Kailangan sa paglalagyan mo nito ay nakakompress talaga siya, yung walang hangin, tapos store sa dark place na room temperature, tapos after 3 days, pwede na siyang kainin. At sa paglalagyan mo nito, pag binuksan mo, dahan-dahan kasi yung air pressure nito baka sumabog. Ang buhay dito sa Canada, parang kimchi. Matrabaho pero kung pagtsatsagaan mo at lalagyan mo ng passion, ano't-ano'y matatapos mo rin to kahit na may katagalan. At the end of the day, may enjoy mo yung masarap na kimchi na ginawa mo. Kung nandito ka pa rin at nanonood, ibig sabihin interesado kang gumawa ng kimchi at sana ay kahit papano ay may mga nakuha kang tips sa aking bersyon ng kimchi. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking munting channel mga kabakla. Please don't forget to like this video, subscribe at ring mo na rin yung bell para ma-notify ka sa aking mga newly upload videos. Thank you and God bless. Bye! Yot!